Ito po ang mga pangyayari at ito po ang reklamo ng mga kababayan ho natin. Ipi-play lamang ho namin yung video para makita ho ninyo yung reklamo. Ano po, narito ho sila. Ano, ito ipi-play na ho natin. Dito ko nilagay yung alahas ko. Dito yung nilagay yung Alright. alahas. Ayan ho yung isa sa mga kababayan natin na OFW. Ayan, hinahanap niya, tinanggal niya yung mga gamit niya sa loob ng bag. Oh, okay. At nawawala nga yung mga gamit niya na sinabihan siya doon sa immigration. Ito po yung mga pinadeport ho sila eh. Sinabihan siya ng immigration doon, sinabihan sila, ayan sila ho, na ilagay ninyo mga relo ninyo, mga gamit ninyo sa loob ng bag. At ngayon, ay nawawala ho ito. Anyway, nasa linya ng aming telepono si Sir Ed Monreal, ang GM o General Manager ng Ninoy Aquino International Airport. Magandang umaga, GM Ed, Sir. Magandang umaga, Sir Erwin, at Merry Christmas din po. Opo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas at live po tayo sa Facebook pages po ng namin at saka sa PCOO GM. Sir, ito Opo. pong reklamo ng apat na OFW natin na galing po ng Saudi Arabia, sakay ng Saudi, inireklamo nila na wala sila ng gamit at sinasabi nila na yung mga valuables nila, sinabihan sila ng immigration officers daw doon, ilagay ninyo sa maleta ninyo, mga relo ninyo, lahat gadget, at doon nyo na lang buksan sa Pilipinas. So binuksan daw nila ngayon dito, nawawala na ito, Wala sir. na pong naman. Oho. Opo. Ano na ho ang balita dito, Sir Ed? Well, unang-una dinulog po natin yan sa pamunuan ng Saudi. Opo. Ang una hong amin na po ang detalye, hindi ho nila dineclare yung bagahe according to them, yung may laman po. Kasi ang pagkakakwento ho sa akin, nung pasahero rin, nung nakausap ko si Andrew Montes, na sila po ay pinagsabihan na wag na raw maglagay ng mga gamit sa kanilang hand carry. So siguro po, sumunod naman po sila. Pero unfortunately, from the time na kinuha yung mga bagahe, ay hindi na raw ho nila nahawakan. At ang allegation po is yung sa Jeddah ho nangyari po yata ito, na sila na po ang nag-handle ng mga bagahe. So ngayon po, base naman ho sa airline SOPs, hindi nga po talaga sila po pwede mag-check-in ng mga valuables sa hand carry, which is part of the SOP. So ngayon, pagdating naman ho dito, pinaimbestigahan ko po yan at lumalabas po na wala hong irregularity ng pagdating. So madalas sila, Sir Erwin, ang tingin ko, nangyari yan kung mayroon nga definitely. Doon. Magreklamo po ang pasahero na nawawala, kung wala naman. Doon po sa iyon. engine. Oo. Kasi kawawa naman na Sir Ed, naintindihan ko naman ho, ituturo na naman yung mga tauhan natin dyan na wala namang kinalaman. Siguro, they learned their lessons. Yun na nga sinasabi. Ito yung kinaiinis ko, Sir Ed. Ayaw ako ng Saudi. Pero paano ho ito, sir? Ang contention naman itong mga pasahero, sinabihan sila ng immigration dahil di ba mga deportee ho ito na ilagay ng mga gamit nila doon sa mga gamit nila at i-check in sa bagahe. So, I think they don't have the time anymore siguro na sabihin, i-declare na may mga kwan sila dahil mga deportee ho ito mga ito. So, nilagay nila, sinunod na lamang ho nila. Pero, ninakaw naman dito. Dapat di ho ba, sir, dati di ba may mga nilalapit kami sa inyo, sinasagot naman ng mga ibang airline, yung mga nawawalang mga gamit nila, sir, sinasagot naman. I already forgot, pero last year when we interview on TV, nagagawa natin ng paraan at sinasagot ng airline. Bakit ang Saudi parang ayaw sagutin ito at dinided mo na lang ang reklamo nila, sir? Yan po ang challenge natin ngayon, Sir Erwin. Opo. Sila po ay nakipag-ugnayan sa Saudi at sabi niya ako daw ng Saudi, wala silang responsibilidad. Tuloy-tuloy pa rin ho ang aming pakipag-ugnayan sa Saudi Airlines. Sana ho maintindihan nila yung predicament ng ating mga kababayan na unang-unang sama-tama po tayo na hindi wala ho silang parang right makipag-usap dahil sinabihan ho sila na tanggalin. So, siyempre, bilang isang deportee, siyempre, matatakot po yung Of course. kababayan. Susunod na lang.
Opo. Yan po ay nakikipag-ugnayan pa rin po kami sa Saudi. Opo. Sana naman magkaroon ng humanitarian consideration Right. na para mabigyan ng konting solusyon ang itong pangyayari pong ito. Mm-mm. Sa ngayon po, tali ang ating kamay kasi wala na Yes. po tayong mapahawak na ebidensya na dito nga po nangyari. Opo. Or, Wala po doon bang na po- mga CCTV? At saka, besides sir, di ho ba may mga baggage handler yan na sila lang mismo, mga tiga Saudi Arabia Airline na mga empleyado ang from loading to unloading, yung parang trailer nila dyan, tren na lalagyan ng kargamento. Hindi ba mga Saudi employees dapat yan? Sa pagdating po rito, Oo. ang humahawak po dyan, mga tauhan ng Saudi Arabian Airlines, Ayun. yung ground handling nila. Aha. Pero base ho sa footage ng aking nakita, Oo. pati na rin ho si Mr. Montes, Oo. pinakita po yata sa kanya yung nung pagdating, yung footage na nakuha ng ground handling nila, pati yung security. Bukas na yung maleta niya. Hindi po, wala ho silang nakitang irregularity. Okay. In fact ho, ang sabi sa akin ng Saudiya, meron ho silang air marshal na every flight meron pong kasama ang flight. Mm. Ang proseso po nila, bago ho buksan ang belly ng eroplano, yung kanilang tauhan na mismong taga-Saudiya Airline na nakasakay sa eroplano, bababa ho ron sa rampa para supervise himself yung proseso. Opo. Base po doon sa nakita kong dalawang video, wala ho silang nakita. In fact, I think si Mr. Andrew rin ay parang nakumbinse na wala rin hong nakita. Ang sabi po ni Mr. Montes, nung kausap po yata yung taga-Saudiya, ang sabi po niya ay tulungan na lang siya kung paano ho maayos yung problema. Hindi kaya doon nangyari yan, sir, yung pagnanakaw? Kasi puro na lang kawawa naman yung mga Pinoy natin nagtatrabaho sa airport, puro na lang madali ho kasi Tama. ituro. Eh kung wala namang video talaga, hindi naman talaga nagnakaw, kasalanan naman sa Diyos yan, at kawawa naman yung tao na matatanggal na Pinoy. Baka doon yung mga Arabo ang nagnakaw, kaya hindi ho kaya, sir, dapat imbestigahan din ng Saudi at alamin din nila sa kanilang footage doon na baka doon binuksan ang mga maleta ng mga ito? Tama ho yan, sir. Actually, yan po ang pinapag-ugnayan ko sa mga local representative dito, Oo. na baka pwede na makahingi ng report, madam, kung paano ang bagay hinandle from the time na nasa detention center sila hanggang may check-in po sila sa Jeddah. Mahirap naman ho kasi magsabing absolutely doon nangyari, but what I'm trying to say is dito po sa pagdating, base ho sa mga footages, wala po kami nakikitang irregularidad. Alright, sige po sir. Siguro ang pwede lang di ba sino ba pwede mag-sanction dito, ang CAAP o ang DTI? Kasi or CAAP siguro sir na ang pwedeng questionin sila, di ho ba, or i-sanction pag mga ganito, GM? Pwede rin siguro matulungan ng CAB, sir. Hindi po sa tinuturo sa CAB kasi sila po ang may hawak ng Air Passenger Bill of Rights na para panuntunan sa mga ganitong sitwasyon. Or siguro po, since it's basically Opo. OFW, baka siguro ho makatulong din Opo. ang OWA Aha. para doon check-in mismo sa ating embahada sa Jeddah kung ano po nangyari. Ayun. Sir GM, meron lang ho ko ilalapit. Nailapit ko na ho sa inyong spokesperson last week. Bumiyahe po ako sa Tugigaraw last Friday, the other Friday. Napansin ko lang po after ng check-in counters natin sa domestic domestic at saka Terminal 3. Po yung elevator po, 4 sir, puro paakyat, wala akong pababa. Baka pwede raw request ng mga pasahero sir, kahit na isa doon sa 4, gawing pababa sir. Pwede po ba? Sir, ginawa na po namin dahil nga sa inyong suggestion. Dalawa na po ang Nako, bababa natin. salamat sir. Diyos ko po. Sa inyong, Salamat po. Kukunan ko po yon sir. Pag alis ko next week, kukunan ko. Salamat sir Ed ha. Talagang sana kayo kaagad ang nakausap ko sir. Wala po akong number pero kukunin ko kay Raul Esperas para pag may mga problema ko, kaagad ka kayong tawagan. Thank you po, GM Ed Monreal. Actually, Sir Erwin, it was also the secretary who made
instruction to me na ayusin kaagad kung ano man nakikita nating Ayun, oo. kulang doon. Mabilis Opo. din talaga si Secretary Tugade. Thank you, GM Edmond Real. Magandang umaga. Have a nice long weekend, GM. Same to you, sir. Thank you, sir. At, Thank you. mga tagapag-